Oh, kumpirmado mga kababayan, ang nagpapanggap na agent at nagsasagawa ng welfare check kay Tatay Digong sa loob ng detention unit niya, mga kababayan, walang iba kundi si Trililing. Ayan, ibinuking siya, mga kababayan, ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Nakumpirma nila. Maaaring mayroong nakapagsabi sa kanila, mga kababayan, na ang nagpapanggap nga ay si Trililing para malaman kung ano ang tunay na kalagayan ni Tatay Digong at siyempre para malaman na rin siguro niya at maikwento niya sa amo niyang bangag, mga kababayan, na totoo, mahina na ang dating Pangulong Duterte, payat na at meron ng memory gap, hindi niya na maalala kung ano-ano ang mga pinagagawa sa kanya. Maaaring ganun, mga kababayan. Siyempre, yung si Trililing, mga kababayan, pinadala yan dyan ni Bangag sa Netherlands para merong mata at tenga sa kung ano ang totoong nangyayari sa dating Pangulong Duterte. Ituta yan eh. Hindi na kasi elected official yan. Hindi na senador. Tumakbong mayor, hindi rin nanalo. So, allows siya, allows. Anong gagawin niya para magkapera siya? Kinakailangan niya magkaroon ng amo na big time. Big time pero bangag, mga kababayan. Ito po ang ibinunyag ni Congressman Paulo Pulong Duterte, mga kababayan. Nakapost ho ito mismo sa kanyang sariling social media account. 2 oras na po ang nakakalipas. Maaaring ang iba dyan sa inyo, alam na po ang tungkol dito. Pero relax lang po kayo dyan, ha? Okay, paki-like and share nyo na rin po itong video na ito. Para malaman natin kung gaano katuta itong si Trililing, mga kababayan. Si Trililing pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay FPRRD? May question mark naman, mga kababayan. Okay? Baka magkalat ka ng virus mo dyan at di ka pa naman na inject ng anti-rabies shot mo. Ganyan, mang-asar si Paulo Duterte. O nga pala, strict ang Netherlands. Siguradong dinaan ka muna sa quarantine ng mga hayop. hayop pala tingin sa'yo, Trillanes ni Congressman Pulong. Mabait-bait pa sa amin ng kaunti. Kasi ang tingin niya sa'yo, hayop. Pero ang tingin namin sa'yo, yawa ka. Kasama mo rin ba ang tuta mong si Las Cañas? Ayan, nagtatanong lang, ha. Huwag ka mag-alala, magkakaganyan ka rin sa selda. Naku po, may konting pitik, mga kababayan. Mapapaisip nito si Trililing kung nabasa niya na ito, mga kababayan. Pero imposibleng hindi. Marites siyang mama na yan eh. Marites pa sa atin yan, mga kababayan. Sigurado, nabasa niya to na magkakaganyan din siya sa selda pagdating ng araw. Ngayon, nag-iisip na ngayon yun. Nayawa na. Kailangan pag layas ni Marcos, layas din ako. Wag nawala na yung amo ko, patay ako nito. Hintayin mo lang. Ayan ang sabi ni Congressman Pulong, mga kababayan. No? Hintayin mo lang daw, Trillanes, na magkakaganyan ka din sa selda. May araw ka rin, maniwala ka sa amin. Totoo yan. Kasi ang bola bilog, ang mundo bilog. No? Kung ngayon nasa itaas kayo, na unti-unti nang nasa gilid na kayo, dadating ang araw, lagapak na kayo. Totoo yan. Uwi ka na sa Pinas at harapin nyo na mga kaso nyo, mga duwag kasi kayong mga sundalong kanin. Ayun. So meron na palang kasong dapat kakaharapin itong si Trillanes, mga kababayan. Maaring double purpose itong ginagawa niya.
maliban sa nagpapanggap siya, di umano na agent at nagsasagawa di umano ng welfare check sa dating Pangulong Duterte, baka diretso tago na ito, mga kababayan, at wala na itong planong umuwi sa bansa. Kasi, mga kababayan, saglit na lang po 3 taon na lang matatapos na po ang termino ng amo niyang tabingi ang panga. Ha? Pag natapos, o di, kanya-kanyang pulasan na yan, siyempre. Ngayon pa lang, parang inuunahan niya na yung mangyayari pa lang. So, posibleng hindi na ito bumalik ng bansa para matakbuhan niya yung kanyang mga kaso na sinasabi ni Congressman Pulong Duterte na umuwi ka na ng Pinas. Harapin mo yung kaso nyo. Nagtatago na Nasa Netherlands na Posibleng hindi na ito umuwi. Sige na. Balik ka na at nang makareport ka na sa mga amo mong bangag na mga praning. Pinauuwi na talaga ni Congressman Pulong, mga kababayan. Baka pag uwi ng Pilipinas nito, posas. Pero malabo. Malabong maposas yan. Nasa kanila ngayon ang ang bola, mga kababayan. No? Pero malapit ng maagaw. Relax lang kayo, mga kababayan. Sayang naman ang flood control funding na binayad sa'yo. Yun! Parang merong insider si Congressman Pulong, mga kababayan, na ang binayad di umano dito kay Trillanes nanggaling sa flood control funding, mga kababayan. Patunay na hindi nagmamarites si Congressman Pulong Duterte. Ayan pa, galing sa Sunstar Davao, mga kababayan. Siya mismo may sabi. Nasa loob pa si Dots. Sino may sabi nito? Walang iba kundi yung praning na si Trililing. Former Senator Antonio Trillanes IV posted a photo on September 27, 2025 outside the International Criminal Court o ICC detention facility in The Hague, Netherlands. Sabi niya, relax lang po. Nasa loob pa si Dots. Naghahanap buhay lang ang abogado niya. He captioned, sabi ng Sunstar Davao. Parang nangaasar pa itong may tama sa utak. Mga kababayan. Nangaasar siya. Baduy mo naman mang-asar. Gusto mo, ipatikim namin sa'yo, Trillanes, ang simple pa lang namin na pang-aasar. Ganito lang kasimple, Senator Trillanes. Kapag ka ang sundalong gutom, walang mapagkakapirahan dahil hindi nanalo sa lahat ng larangan ng halalan. Sundalong gutom nga. So ang gagawin niyan, maghahanap ng makakapitan para magkaroon ng laman ang tiyan. Tama ba, Sir Trillanes? Tama ba? Simple pa lang naman yun. Pero kung totoo, sa pool ka ron. Laki ng ginastos, mga kababayan, nung tumakbong senador, talo. Tumakbong mayor, talo. Wala nang aray, pambuang. Paano makainom ng maintenance? Gamot para gumaling-galing yung utak niya. Siyempre, hanap ka ng amo. Mahal kaya ng gamot sa may tama ang utak? Mahal ang gamot niyan, mga kababayan. Maintenance. Lalo pag di ka nakakainom, napapraning. Kung ano-ano sinasabi. Di ba? At kung kani-kanino dumidikit, para lang siyempre magkaroon
ng okay. Okay sinasabi ko. Bagay, napulot ko lang naman yan doon sa sinabi ni Congressman Pulong na ang amo niya di umano si Bangag. Sinunod ko lang naman. Di ba, mga kababayan? Ito pa. Isa pang nakakadismayang balita, mga kababayan, ang ihahatid ko sa inyo. Ito po siguro ay sa kagustuhan ng bangag nating presidente. Tungkol po ito sa ICI, mga kababayan. Kaya pala, ICI tayo ng ICI, ako naman naghihintay kung kailan mapapanood natin yung hearing nila. Bakit puro Blue Ribbon Committee lang? Sa Kamara lang merong mga hearing tungkol sa flood control project. Yung Kamara nga, itinigil na. Dili papaubayan na lang daw nila sa ICI. Ang nagpapatuloy ngayon, ang Senate Blue Ribbon Committee na lang. Baka malas-malasan, baka sa mga susunod na araw, sasabihin na lang, wala nang hearing yan dito tungkol sa maanumalyang flood control project at corruption. Kundi doon na yan dadalhin sa ICI. Paano to? Itong balita na ito. Ito, basahin ko. We want the people to trust the ICI. So, kinakailangan lang daw po natin magtiwala sa ICI. Ayan na naman tayo sa tiwala eh. Ang karugtong ng tiwala, mga kababayan, budol. Noong 2022, nagtiwala tayo kay Marcos. Di ba? Ang naging kasunod, budol. Walang nangyari. Hindi isa sa publiko ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga pagdinig nito tungkol sa umano'y corruption sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Papayag kayo niyan. Kayo ba'y papayag, mga kababayan? Nagtatanong po ako, paki-comment, magbabasa po ako. Hindi daw po isa sa publiko ang gagawing pagdinig ng ICI. Paano natin malalaman kung ano ang pinag-uusapan? Dito pa lang, mga kababayan, magkakaroon na po kaagad tayo ng konklusyon no? Nang haka-haka Dahil nga hindi isa sa publiko, maaaring lutong-luto ang laban na ito, mga kababayan, o ang hearing dito. Kaya siguro, lumaya si Magalong sa ICI bilang special advisor, mga kababayan. Kaya siguro lumayas yung mama. Baka ang sinabi sa kanya, Magalong, yung hearing hindi yan isa sa publiko. Tayo-tayo lang ang nakakaalam. Mga kababayan, wag na tayong maglukuhan, hindi tayo kahapon pinanganak. Wag tayong lulukuhin itong mga bangag. Pwedeng manihuin yan. Wala pong pinagkaiba sa BICAM committee yan, mga kababayan, na dyan sa BICAM na yan, dyan nangyayari ang mga insertion. Nakikita ba natin ang BICAM? Hindi. Naririnig mo natin yung mga sinasabi nila? Hindi. Kaya nga nagkakaroon ng insertion kasi walang alam ang tao. Walang pinagkaiba ito. It's a very dangerous thing if we live stream it and at the same time, people might be misled. Kita nyo na? Putang na, bakit mamimislead kami kung tatagalugin nyo naman? Delikado daw, mga kababayan, kung idadaan daw ito sa live streaming na mapapanood natin. Kita nyo gano'ng kabangag ng mga rason yan? We want the people to trust that we will be doing our job fairly. Sarap pakinggan. Magtiwala na lang daw tayo at magtatrabaho naman daw po sila ng patas. Talaga lang, Objectively and independently, saad ni ICI Executive Director Brian Hosaka sa panayam sa The Big Story. Mga kababayan, hindi po ito mailalahad o masasabi nitong si Executive Director Brian Hosaka kung wala po itong utos mula sa isang mamang bangag.
maaaring galing kay ngagba itong utos na ito, mga kababayan. Ito pa, rest assured that if whenever we do find sufficient grounds to recommend the filing of any criminal actions, civil or administrative actions against any individual or group which may be responsible for these anomalies, we file it with our proper agencies. Dagdag pa niya, mga kababayan, ay hindi. Sir, ano pangalan nito? Brian Hosaka, pakisabi po sa amo ninyo na ayaw namin ang ganitong klaseng pagdinig na hindi namin naririnig kung ano ang mga pinag-uusapan, kung paano nyo po sila ini-interrogate, katulad, ang gusto namin katulad ng sa Blue Ribbon Committee. Nang aabangan naming lahat, nang malalaman namin kung ano ang mga sinasabi, tinatanong, at higit sa lahat, ang mga facial expression na napakadaling hulihin lang. Lalong-lalo na't merong kamera na nakatutok sa bawat isa sa inyo. Dahil sa mga facial expression pa lang, mababasa na namin kung totoo ang sinasabi ninyo o kung kayo ay nagsisinungaling. Pakisabi po sa amo ninyo, kumakatok kami. Kinakalampag namin ang inyong tanggapan. Yang tanggapan ninyo ng ICI. Pakisabi po sa amo ninyo, gusto ng taong bayan. Isa publiko dapat ang pagdinig sa ICI. Huwag nila kaming gagawing tanga. Hindi kami kanina lang pinanganak. Kapag ka merong patagong pag-uusap o pagdinig, napakadaling lutuin yan, lalong-lalo na kung hindi ito hukuman. Magkakatropa lang kayo dyan nagkatuta naman magkakakumpari lang kayo malay ba namin. Kung magkatapikan lang kayo ng, pare, okay na, ako na bahala. Anong malay namin kung magkaganon man o hindi? Sa publiko po ninyo. Yan po ang gusto ng tao. Tapos, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.